What is up mga kaibigan? Ito na naman tayo sa panibagong episode. Pero bago natin simulan, huwag niyo munang kalimutan i-like at i-share ang aking video. So magsimula na tayo. Sa episode na to, pag-uusapan natin yung mga kumakandidato ng presidente. Sino-sino nga ba yung mga presidente na bet nyo ngayong darating na halalan 2022? Yung presidente nyo ba na gustong manalo yung mayor na tatakbo bilang presidente, o yung dating anak daw ng sinasabing diktador, o yung vice president na gustong maging presidente. Baka naman yung boksingero na gusto ring maging presidente. Meron din namang dating namuno sa PNP, tapos naging matagal na senador, gusto na rin maging presidente. Diyan natin malalaman kung sino nga ba ang mamuna sa kanila. Para sa akin, sa opinion ko, ang dapat maging qualification ng pagiging presidente para sa akin, yung mas maraming nagawa siyempre. Sino nga ba sa kanila yung maraming nagawa? Unahin natin tong si Yorme Isko Moreno. Alam naman natin na si Isko Moreno galing sa hirap. Tapos naging artista. Pagkatapos ng maging artista, naging konsehal. Tapos naging vice mayor. Maraming beses siyang nanalong vice mayor. Sa panahon ni Lito Atienza, sa panahon ni Alfredo Lim, ni Erap Estrada, tapos ngayon naging mayor na siya. Kasi yung mga yun, nabangga niya lahat. Kumbaga, naging kalaban niya rin bandang huli. Pero, ayun, nanalo siya. Ano nga ba yung mga nagawa niya? Marami siyang nagawa rito sa Maynila. Nabago niya yung Tondo. Talaga namang pag pumunta ka ng Tondo, dati kinakatakutan yung Tondo. Ngayon, hindi na siya ganun hindi na ganun yung tingin ngayon sa Tondo. May mga pabahay siya dun. Yung parola, maganda na raw ang parola. Marami naman nakakarinig niyan Nabawasan yung vandalism dito sa Maynila. Tapos, dumami yung trabaho. Tapos, nitong pandemic, alam naman natin, tutok talaga siya sa pandemya. Ilang months siyang namimigay ng ayuda sa mga tao. Mga relief goods, mga relief pack foods. Talagang nare-receive yan ng mga mahihirap dito sa Maynila. Kaya gustong-gusto nila si Yorme Isko Moreno. Kasi kitang-kita nila talaga yung tutok ni Yorme sa mga mahihirap. Mapunta naman tayo dito kay Senator Manny Pacquiao. Alam din natin na si Senator Manny Pacquiao galing niya sa hirap. Nagsimula lang yan sa hirap din. Parang mga normal lang na Pilipino, nangarap maging boksingero, nagkaroon ng break sa pagbaboxing, nagkaroon ng titulo, nakilala sa ibang bansa, tapos tumakbo ng kongresista. Yun yung nagsimula yung yung pagpasok niya sa politika. Naging congressman, naging senador, tapos ngayon gusto niya naman maging presidente. Ano nga ba yung mga nagawa ni Manny Pacquiao? Meron daw siyang mga pabahay. Mayroon siyang foundation na tumutulong sa mga bata, matatanda, sa mga atleta ng bansa. Marami rin siyang naitulong. Kung sa pinag-aralan naman, may pinag-aralan din si Senator Manny Pacquiao. Pero hindi ko rin masasabi na yung degree niyang nakuha. Hindi ko kasi alam kung anong degree nakuha niya pero may pinag-aralan din niya siyempre. Mapunta naman tayo dito kay Vice President Leni Robredo. Si Leni Robredo, ang pagkaalam ko, attorney yan. Attorney si Leni Robredo. Yung asawa niya, yung namayapang si Jesse Robredo, dating Defense Secretary.
Tapos nagkaroon ng pagkakataon, nung namatay yung asawa niya, nagkaroon siya ng pagkakataon tumakbo ng vice president. So parang isa na rin yun sa nagtulak sa kanya para may tumakbo ng vice president. Tapos marami supporters yung asawa niya. Isa na rin sa mga puntos yun sa kanya para maging vice president sa iboto siya ng tao. Sa mga nagawa naman, mga nakikita ko lang na nagawa niya. Sabi nila, sa Sorsogon daw, marami raw natulungan, bandang Bicol, kasi taga Bicol yan si Robredo. Pero yung nagawa niya na pangkalahatan, hindi ko alam. Wala akong idea para sa akin Ayun. Mapunta naman tayo dito kay dating Senator Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, alam natin na ang tatay niya ay yung namayapang dating presidente na si Ferdinand Marcos, na dating diktador daw. Alam naman natin yung wealth ng family nila nung time na yun. Pero sa nagawa, maraming nagawa yan, ang alam ko. Andyan na rin yung patunay ng CCP. Andyan ang LRT, MRT. Tapos sa norte, andyan yung free electricity nila sa windmill, na sila lang ang meron dito sa buong Pilipinas. Marami, meron pa rin Nutriban sa mga batang gutom dati. Mababa raw ang bilihin. Ayun, para sa akin marami rin talaga nagawa yung magulang niya. Pero kay Senator Bongbong Marcos, siguro naman kung manalo siya or pala rin, patutunayan niya rin kung ano yung nagawa ng tatay niya siguro. Sisimulan niya yung makakatulong siguro sa bansa. Kasi laging sinasabi sa kanya, anak ng diktador, anak ng diktador. Siguro naman patutunayan niya yun na hindi lang dahil anak siya ng diktador, para patutunayan niya sa sarili niya na karapat-dapat din siya talaga maging presidente, kasi muntik na rin siyang manalong vice president, diba? Alam naman natin yun. Meron pang isa, si Senator Ping Lacson. Matagal na yan sa pagiging senador. Matagal din yan sa kapulisan. Mataas ang posisyon niya dati. Ang alam ko, siya ang chief of staff nung mga panahon niya na panahon ni Cory Aquino, naging chief of staff yan, tsaka panahon ni Ramos, ni dating presidente Ramos. Naging chief of staff yan ng kapulisan. Sa nagawa, siya yung lagi nangunguna sa pag-iimbestiga sa senador, sa mga nagkakakaso sa senador, sa senado. Halos yung nakikita ko na active dun nag-aalungkat siya ng mga kaso. Yun yung mga nagawa niya na nakikita ko para sa akin. Lahat naman sila may qualification as a president. Pero ang gusto ko lang naman, sana naman yung mananalong presidente, kung ano man yung naiwan nitong ni Presidente Duterte na project, sana naman ituloy. Kasi karaniwan ng mga nagiging presidente, yung sinundan nila, hindi nila itutuloy yung project, katulad na lang ng nuclear power plant ng dating Presidente Ferdinand Marcos. Noong time na nanalo si dating Presidente Cory Aquino, hindi tinuloy yung proyekto. Para naman sa bansa yun, di ba? Para sa akin, kung sino man yung mananalo, sana naman kung ano yung maiwan nitong presidente na to, sana naman ipagpatuloy. Kasi nasimulan na yun napondohan na po yun. Napondohan na po yan. Hindi naman dapat na kung ano yung gusto mong i-plataforma sa Pilipinas, sa bansa, iibahin mo na. Iiba ka na. Yun sa yung proyekto na itutuloy mo. Dapat nagkakaisa po tayo. Hindi yung siraan dito, siraan dyan. Katulad na lang ng paninira kay Senator Manny Pacquiao na wala raw pinag-aralan. Hindi naman magiging senador po yan ng basta-basta Sigurado may pinag-aralan yan. May sarili-sarili tayong talino. Bigay ng Diyos yan
kahit di ka man makatapos sa mataas na pamantasan, bigay ng Diyos yung talino na yan. Meron tayong kanya-kanyang taglay na talino. Katulad na lang ni Miss Leni Robredo, ni Madam Leni Robredo. Sinasabi nila na lugaw daw, lugaw. Kahit pa paano naman, meron naman siguro napatunayan yan. Ito naman Senator. Ito naman si Yorme, nasabi nila na tao raw ng NPA. Ikaw ba naman magiging mayor ka ba dahil ng susuportahan ka ng mga terorista? Hindi terorista, ng mga NPA, di ba? Para sa ikabubuti ng lungsod ng Maynila naman yan eh. Tsaka kung ang target naman ni Yorme maging presidente, sigurado gusto niya rin mapabuti yung Pilipinas. Kaso ganun yung pamamaraan niya eh. Yung sinasabi nating politika, namumulitika siya. Naghahangad sila ng kanya-kanyang taas ng posisyon sa mga buhay nila. Pero sigurado may mga platformang makakabuti rin yan. Pero ang hinihiling ko lang talaga, sana naman, kung manalo man siya, or manalo man, kung sino man manalo, sana ipagpatuloy nila yung proyekto ng naiwan na presidente. Naiwan ng presidente na project, ituloy-tuloy nila yan. Si Bongbong Marcos naman, para sa akin, deserve din niya naman mabigyan ng chance para maging presidente. Para patunayan niya rin sa sarili niya na hindi naman lahat ng tao ang tingin sa pamilya niya ang magulang diktador, nanay ay magnanakaw. Papatunayan niya sigurado sa sarili niya, papatunayan sa mga tao na marami rin silang magagawang mabuti o nagawang mabuti sa Pilipinas. Kaya sigurado kung magnalo man siyang presidente, patutunayan niya yan. So ayan po, nag-share lang po ako ng konting thoughts para sa kanila. Para sa akin na deserving naman silang lahat manalo. Kung pwede nga lang, lahat sila manalo na lang. Pero kailangan may isa talagang mananalo. Para sa akin, ang isi-share ko sa inyo, kung boboto man kayo ng presidente, siguraduhin nyo na kilatisin nyo mabuti kung ano yung platapormang sa tingin nyo ay karapat-dapat para maging presidente siya. Or kung ano yung makakatulong sa Pilipinas. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na video. Paalam po. Bye-bye!